So yun po mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At ito pag-usapan natin ang pagdurog, pagbutata ni Panelo sa mga crocodile, sa mga baby crocodile ni Haring Buhaya. Hindi, ito, alam naman natin lahat naman ng nangyayari ngayon, etong mga congressman, ng mga nagbibida-bida ngayon, dahil siguro na baka na-overdose to sa Jollibee, sa kakain ng Jollibee, kaya nagiging bida ang saya, nagiging bida-bida sila. Alam naman natin na kaya nga ulit-ulit ko sinasabi sa inyo na kapag gusto mong makilala dito sa larangan ng politika at kapag matayog yung pangarap mo na makaupo ka sa pinakamatataas na posisyon sa ating gobyerno, ay banatan mo lang si BP Sara or banatan mo lang ang mga Duterte. Tsak na makikilala ka ng buong Pilipinas. Kagaya nito, alam ko, nasaksihan nyo rin yan or nalalaman nyo rin yan na may mga hindi tayo kilala na mga politiko na nakikilala natin ngayon dahil nga sa pangbabalahura nila sa mga Duterte, lalong-lalo na kay BP Sara. At sobrang kabalahuraan nga nitong mga to, ang kakapal pa ng muka, biruin mo 32 million ang bumoto kay BP Sara, tapos sila na halos 1 million nga lang ang bumoto sa kanila, sila pa yung may ganang magsalita na bumaba na sa pwesto itong si VP Sara. So ito nga, hindi na nga po nakapagtimpi si Attorney Sal Panelo na kung saan ay binutataan niya itong mga yanggusin. Gago! Yanggusin mga young guns sa mga naniniwala na trabaho parehan ni pala ito yung mga young guns sa Kamara na gustong magbitaw si BP Sara, gusto lang magpakilala sa publiko. Eto na, sinupalpal na kayo, no? So syempre, bago natin to simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. Didigay ako. Nagano kasi kami ngayon. Nag-tiyanggup-tsak. Alam niyo yun, yung tiyanggup-tsak? Talap Oo. May bayad pa naman kapag hindi mo naubos yung yung binili mo. Kaya yun, talagang yung mga kasama ko halos magluwa na yung mga mata sa sobrang busog. Kaya yun, inuubos ko na. Gago! Nagtiyanggup siya, kaya dighay ako ng dighay. So eto na nga eto na yung unahin natin to Unahin natin tong mga pagbutata ni Panelo dito sa mga yanggusin. Sa mga yanggusin na bataan ni Romualdez. Eto, young guns sa Kamara na gustong magbitiw si BP Sara, gusto lang magpakilala sa publiko. Totoo naman talaga. Ito, panoorin natin. Walang ibang motibo ang tinaguriang young gun sa Kamara kundi ang gumawa ng pangalan sa gitna ng panawagan nilang magbitiw sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Yan ang binigyang diin ni Attorney Salvador Panelo. Si Valdivina Gracia sa report. Ayun ang mga young unknown. Ganyan inilarawan ni dating Chief Presidential Legal Saklap naman nun, unknown. Alam mo, minsan may pagkasiraulo din talaga to si Attorney Sal Panelo no. Iba din bumanat Pasimple lang pero rock no. Ganun pala, mali. Hindi pala ganun kasi baka Panood niyo yung video ni Tamba. Ako budoy. Ay. Hindi, tawag-tawa ako doon sa video ni Tambay. Hey. Yung mga nasa likod, tumatawa na lang ng pilit Hindi, minsan ito si Sal Panelo, talagang bagay, kasama niya ng ito yung matagal nang nakasama ni PRRD, kaya medyo may pagkakwela din talaga tsaka iba rin talaga bumana, talagang tagos hanggang buto kahit na parang nagbibiro lang. Oo. Sabihin mo, young unknown.
Gago! Sira ulo din eh, no? Council Attorney Salvador Panelo ang tinaguriang young guns o mga bagitong mambabata sa Kamara na nananawagan ng pagbitiw sa pwesto ni Vice President Sara Duterte. Sa ilang pulong balitaan kamakailan, hinimok ni Ako Bicol Party List Representative Raul Angelo Bongalon ang pangalawang pangulo na magbitiw na lamang daw ito sa pwesto kung hindi rin daw ito interesado sa kanyang tungkulin. Ang pahayag Hindi, alam niyo, isa yan sa nakakabobo na sinabi nito ni Bungalon. Bungalon ba o Bungalon? Ano bang, hindi ko kasi masyadong familiar kasi itong taong to eh. Hindi, isa sa nakakaloko yun yung sinabi niya na parang magbitiw na lang sa pwesto kasi hindi ginagampanan ng tungkulin. Paano porket hindi lang umattend ng hearing na alam niya naman na paulit-ulit lang yung ginagawa niyo, hindi na agad ginampanan ng tungkulin. Anong klaseng kabubuhan yun? Anong klaseng katangahan yung mga nasa mga nasa utak nyo? Oh, 'di ba? Tsaka ito, alam ng taong bayan kung gaano kasipag at kung gaano kaganda ng performance ng isang Vice President Sara Duterte. Tangina kasi, mahirap lang magsalita dito eh. Mamaya may magkaso tong mga to eh. Gago! na ito ni Bongalon ay kasunod sa hindi pagdalo ni VP Sara at ng iba pang opisyal ng Office of the Vice President o OVP sa budget hearing ng tanggapan para sa susunod na taon. Nakakatawa nga dito eh. Ano to, parang na lang mga banateros, mga kabiyaya. Parang basihan na ba ng pagiging tapat sa sa kanyang tungkulin ng hearing? Hindi, buti sana kung buti sana kung hindi sila sinipot eh. Pero yung tipong isang beses, dalawang beses na hindi kayo sinipot dahil sa totoo nga lang napakaganda nga nung ginagawa ni VP Sara kasi biruin nyo pera ng taong bayan yung ginagastos dyan sa kada hearing nyo. Yung pagkain, lahat ng gastusin dyan sa kaban ng bayan niyang kinukuha. Ngayon, paulit-ulit naman yung tinatanong nyo na paulit-ulit lang din sinasagot ni VP Sara. So, napakaganda nga nung ginagawa ni VP Sara na yun na hindi na masayang yung pera ng taong bayan na nilalaan dyan sa hearing na yan. Tapos kayo, pag hindi lang kayo sinipot ng isang beses, dalawa, sasabihin nyo, bumitiw na sa pwesto si VP Sara. Ano na ba? Talagang na ba ang house hearing ngayon? Yan na ba ang basihan para magdeklara kayo ng impeachment? Parang napakababaw naman ata nun. Parang napakababaw naman ata ng basihan natin dito sa ating gobyerno ngayon. Kung ganyan lang din naman pala, kababaw ang basihan ngayon ng mga congressman para masabi nila na bumaba na sa pwesto itong si VP Sara, bakit tayong yung pababain din si Marcos? Dahil unang-una, kung usapang parang pangungurap lang, di ko sinasabing nangurap si Marcos pero ewan ko sa inyo, anong sabihin nyo dyan? Mahirap na kasi, baka pagurugur tayo. Gago! So, pamakita apo ko, Oo. Kung usapang pangungurap lang, hindi nyo ba naisip na parang mas malaking pangungurap or parang napakalaking korupsyon ang nagaganap about sa flood control? Binalisaw-saw lang yung langit, baha agad sa Luzon. Di ba kayo napapaisip nun? Kasi isipin nyo maigi, o yung sa SONA, 20 million in hours lang na ginamit. Or ginastos yung 20 million, oras lang. Tapos inudo nyo rin. Or binulwak nyo rin sa mga bunganga nyo. Ay, hindi pala sa bunganga, sa puwerta nyo. Ano yun? Hindi ba kayo napapaisip doon? O baka naman gusto nyong isipin ng taong bayan na kaya hindi nyo pinapansin yung mga maaaring korupsyon na ginagawa ng presidente or ginagawa ng administrasyon sa bansa natin, baka pati rin kayo na ikinabang.
Baka lang ha, baka wala akong sinasabing 100%. Baka kasi napapaisip na ho kami. Bakit kaya hindi sinisita ng House Representative yung about sa flood control, about sa SONA na 20 million, about sa 84 million na PhilHealth na tinransfer sa bagay sa inyo pala tinransfer yun, no? Sorry. Kalimutan ko. Yun, bakit hindi nyo naiisip yun? Bakit yung about lang dun sa confidential fund na tapos ang masakit pa ho nito ay inaprubahan ni Romualdez ng kanilang ama. O hindi ako nagsabi niyan, si Kimbo ha. Baka sabihin nyo, oy, grabe si J. Guevara, makapagbintang. Oo, parang pinapamukha na parang ama namin si Romualdez. Eh, sabi ni Kimbo nasasaktan nga daw kayo kapag binabanatan or may mga pangbabatikos labang kay Martin Romualdez. Diba? Eh, sabi ni Kimbo yun. So, bakit yun? Yan ang katanungan. Bakit yung mga dapat nyo rin dapat, di okay sana itong ginagawa nyo, wala namang problema dito eh. Kasi kahit anong pambabalasubas gawin nyo kay Bibi Sara, sa amin, wala na. Ano na kami, sanay na kami. Nasasanay na nga kami na mahirap talaga dito sa Pilipinas eh. Nasasanay ulit kami na parang nag-back to Dilawan ulit kami. Gago! Oo, parang ganun eh. So, hindi na big deal sa amin yun. Pero ang katanungan ho dito, bakit puro lang kay BP Sara? Bakit hindi nyo ma-question yung mga ginagawa ng administrasyon ng pinaka-pangulo ng bansa? Kasi usapang pera lamang, malaki ho yung ginagastos sa flood control. Mas di hamak na triple or quadruple ang laki ho ng ginagastos or lumalabas na pera ng taong bayan dyan sa flood control kaysa dun sa 2 billion or 1 billion mahigit na hinihingi ng Office of the Vice President na budget. Di ba, papaisip ka lang din talaga at yun ang karamihan na katanungan ng mga Pilipino. Kaya nagagalit, kaya hindi nyo masisisi yung mga Pilipino na hoy, mga buhaya, natawagin nila kayong ganon. Kasi nga, hindi nila kayo nakikitaan na naging talagang nasa gitnaan lang kayo. Talagang obvious na pinapakita nyo na one-sided lang kayo. Binabaliwala nyo yung karapat-dapat na silipin nyo sa ating gobyerno, pero kayo nakapokus lang talaga kay Sara Duterte. So mapapaisip kami na hindi kaya kami nag-uutos sa inyo or hindi kaya yung about doon sa flood control kayo lang din naman nakikinabang. Gago! Ito, nakakatanungan lang ho yan hindi ko ho kayo pinagbibintangan. Nagtatanong kami or nagtataka ho kami, bakit ganun? Bakit kaya ganun? Hindi nila iniisip yun. Ba't kaya hindi nila kine-question yung about sa flood control? Biruin mo, 5,500 na flood control, tapos hindi naman napatunayan. Ang masaklap pa ho dito may lumabas pa hong nagpatotoo na wala talagang 5,500 na flood control. So, ibig sabihin, saan napunta saan napupunta yung 1.4 billion, kung di ako nagkakamali, na araw-araw na ginagastos, mapatungkol dyan sa flood control na yan. Gago! Medyo napapaisip din talaga yung mga Pilipino, kaya hindi nyo sila masisisi. Yun, tuloy natin yung video. Ayon kay Panelo, ang hakbang na ito ng mambabatas ay para lamang makilala ng publiko dahil malapit na naman ang eleksyon. Naghanap sila ng forma na makilala. Hindi mo kakilala yung mga bagong salta sa Kongreso. Kaya makikita mo yung papayag nila mga puro dispalingado. Samantala, sang-ayon naman si Panelo sa puna ng Oo nga, Hindi, sangayon ako dun. Naniniwala ako kay Sal Panelo. Hindi porket Duterte siya, hindi ganun. Naniniwala ako sa kanya na hindi niya kakilala tong mga to at talagang kung ano yung ginagawa nila ngayon is para lang makilala lang talaga. Kasi nga, biruin mo, Sal Panelo na yun, hindi kayo kilala. Kami pa kaya. Gago! Di ba? Si Sal Panelo nga, hindi kayo kilala eh. Ang tagal-tagal na sa politika niyan. Tapos kami pa. Totoo lang nakilala namin kayo dahil
binabanatan nyo ang mga Duterte na hindi naman niyang ginagawa kahit noon pa, no? Kahit balikan natin yung mga noon, dating mga congressman, mga representative, siguro may iilan pero babanatan yung ano, babanatan yung presidente, babanatan yung vice president. Wala kami napanood na ganun. Ngayon lang talaga nangyayari to, sa totoo lang. Kaya nga yung Senado, dapat kayo, mga senador, magkumilos-kilos kayo. Alam nyo kung bakit? Paano ko to nasasabi? Natatabunan kayo ng mga congressman. Hindi, nagba-viral sila dahil sa katangahan nila. Hindi dahil nagba-viral sila or napag-uusapan sila dahil napakaganda nung ginagawa. Hindi. Biruin mo, ikaw ba naman tanong mo sa hearing, kumakain ka ba ng hopya? Ano, bakit ka nagpakulay ng buhok mo? Bakit mo naging jowa si ganito? Gago! Kaya mapapaisip kami na, alala, ano na nangyari sa gobyerno? Ba't naging ganito tong mga to? Tapos eto pa isa napapansin ng taong bayan, puro kayo preskon. Kung si BP Sara hindi dumadalo ng hearing, choice niya yun at wala naman sa batas natin na or hindi naman paglabag sa batas natin yung ginawa ni BP Sara. Sa totoo nga lang, napakaganda nung dahilan ni BP Sara, no? Na dahil paulit-ulit na nga yan at paulit-ulit din ginagastusan yan. Buti sana kung pera nyo yung ginagastos dyan. Ginagastos dyan, pera ng taong bayan. Kaya napaka-agree po ako doon sa sinabi ni BP Sara. At yun nga, pabalik tayo dito sa mga congressman na to. Ngayon lang ho kami nakasaksi ng mga ganitong mga congressman na todo pa preskon at todo banat sa mga namumuno sa bansa natin. Kaso okay sana kung kung lahat binabanatan, kaso sa vice president lang. Sa presidente hindi sila bumabanat. Gago! Speaking of pagsita. Ito bibigyan ko kayo ng magandang Speaking of pagsita, bakit yung 500 billion na di umano na napunta kay Romualdez, yung 500 billion na budget, bakit hindi nyo rin yung kinu-question? Kasi dahil parang nakinabang din ba kayo? Kayo hindi kayo nag-share Gago! Hindi naman lang kami binagihan. Ngayon, biglang ang masama nito, hindi nyo pinapansin yun kasi ayaw nyo rin mapansin ng taong bayan. Kaso, biglang binanatan nyo si Bibi Sara, biglang naglabasan yung baho nyo, at ngayon nag-lock na nga kayo ng mga, si Bungalo nag-lock na ng FB account pati parang etong si Chua nag-lock na rin, para hindi na masilip yung mga kayamanan. Kasi nga, nag-viral yung mga kagamitan ng mga congressman na milyones. So, mapapaisip yung taong bayan na, kaya pala, hindi nila sinisita or hindi nila, parang hindi sila, bakit hindi nila tinututan tuloy. Hindi nila tinutulan yung 500 billion na budget ng House of Representatives. Kasi baka napapaisip yung taong bayan na baka ayan na yung baka 'di ba binigay daw yun sa mga congressman para sa mga project nila sa kanilang mga lugar. So napaisip tuloy kasi kung isa kang congressman, sasahod ka ng 200k plus per month bilang congressman, napakalayo talaga. Kahit sa panaginip, hindi mo mabibili yung 18 million na bulletproof na sasakyan. Gago! Sige, sama na natin yung pagiging bishop ni Benny. Hindi niya rin talaga kaya Oo. Kay Kimbo, ganun din Parang hindi talaga afford Kaya wag ko kayong sumamaloob sa amin mga congressman. Wag kayong sumamaloob sa mga vlogger na eto kasi, yung sinasabi namin dito is eto ang hinanaing ng taong bayan na inilalabas din namin sa mga channel namin para kung baka nagbabaka sakali kami na baka marinig nyo rin. Baka sakaling marinig nyo yung hinanaing ng taong bayan, baka magising din na kayo sa katotohanan ng mga putang ina nyo. Gago! Sorry. Dala ako Sorry, ano lang po yun nakakaugalian lang. Anong tawag doon?
expression, mga putangin ninyo. Sorry. Gago! Expression nga eh. Kupal ka ba? Ay. Gago! Diba? Ganun lang yun eh. Inahatid namin yun para sakaling kasi may mga nababalitaan nga kasi ako na etong mga congressman ay parang may pinaplano na kakasuhan kasi sinampulan na si Banat Bay eh. Alalahanin nyo ha, baka nakakalimutan ho natin si Banat Bay kinasuhan ng isa sa mga di umano eh humahawak ng budget ng Pilipinas. Walang iba kundi si Saldico. Kinasuhan nung si Banat Bay at talagang totoo yun, hindi yung fake news ha. Oo, may mga bali-balita na kasama daw ang Banateros, yung ibang mga DDS vlogger. Sabi ko naman, bakit kami kakasuhan? Naghahatid lang naman kami ng balita para marinig din nila yung inunaing ng taong bayan ng mga putang inang yan. Gago! Madulas na naman ako eh. Ayoko na talaga magmuray kasi siyempre galing tayo sa KOJC, matagal tayong nag-stay doon at na parang na wisikan nila tayo doon ng pagiging banal nila at ng pagiging mabait nilang mga tao. Tutusin nung bumalik na naman ako at nagkaroon na naman ng issue sa Congress, yan na nagiging palamura na ako. Sorry. Gago! Okay, tuloy. Ilang netizen na sa halip na pag-initan ang budget ng OVP ay bakit hindi na lamang daw imbestigahan ng mga mambabatas ang mga importanteng issue na kinakaharap ng bansa. Meron pang dapat silang investigahan yung pagbibento ng grocery. Wow, di ako nagkamali. Gago! Ito na, sinasabi na ni Attorney Salvador Panelo na about yung sa flood control. Di ba? Di ako nagkamali. Kung kakasuhan nyo ako, unahin nyo si Panelo. Gago! Yamak na mayaman yan, no? Maraming pambayad sa attorney yan. Naku, wala akong pambayad. Pag kinasuhan nyo ako, papakulong na lang ako. Gago! No? Pag kinasuhan nyo, sige, pakulong na ako eh. No choice, wala mong pampiyansa eh. Ano, bakit? Ito lang kung sakali man na kakasuhan nga talaga kami ng mga vlogger, kapag kinasuhan nila kami, so nagpapahiwatig lang ho na lahat ho ng sinasabi namin dito about sa kanila ay totoo. Gago! Hindi, totoo yun. Kung halimbawa kakasuhan nila kami, wag naman sana mangyari, wala tayong pera, mahirap magbayad ng attorney. Parang lumalabas ho dito na talagang totoo nga talaga yung mga sinasabi namin dito. Talagang parang sinabi nila sa taong bayan na kaya nila kinasuhan yung mga vlogger dahil nasasaktan sila dahil totoo nga yung mga sinasabi. Totoo siya nga, reaction video nga lang kami dito. Grabe naman, napakabalat si buhay sa mga tangina nyo. Gago! Reserves. Yung ang maganda. Yung mga ginagawa nilang patinirap, nilalarawan, sinungaling, mga, ewan ko ba? Yun ang dapat, yun ang mga tunay na dapat, bakit nagbenta, anong kalakaran, saan pupunta. Yun, ang mga magandang investigation. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Val. Napakaganda nga talaga nung sinabi ni Attorney Salpanelo na yun na bakit gano'n ang dami nga, eto pa, may isa pang karapat dapat na mapag-usapan ngayon. Yung about dun sa mga batang nawawala ngayon, sobrang dami na ho. Halos gigising ako sa Facebook ko, ang daming araw-araw ata, 2, 3 ang nawawalang mga kabataan, Dalagita, Binatilyo, batang-bata, mga batang nawawala ho ngayon. Bakit hindi ho napag-uusapan yan? Hindi, baka sabihin nito, mambubo talaga ni Jay, hindi naman kasali sa mga topic ng congressman nyo. Hindi nga. Pero, doon pa nga lang sa flood, kung ayaw nilang pag-usapan yung sa flood control, kung talagang makabayan sila, kasi nga, sinasabi nila para sila sa kabataan, lalong-lalo na si Anli Virus. Diba? Laging bukang bibig niyan para sa kabataan, sa kababaihan, pero ngayon, na kailangan sila ng kabataan at kababaihan, hindi mo makita yung, yung pagiging loyal nila sa kanilang palaging pinapangako sa taong bayan. Eto, panoorin natin tong isa. Panelo. Eto, Panelo ulit tayo. Puro tayo Panelo. Panelo naniniwala na magtatrabaho pa rin ang OBP kahit walang budget sa susunod na
taon. Alam niyo, ilang beses ko na rin to sinabi, no? At ilang beses din lumabas ito sa bibig mismo ng ating mahal na future president na si Vice President BP Inday Sara Duterte, na kahit anong panggigipit ng mga anti-Duterte sa kanya at sa kanila, no, hindi sila susuko or hindi sila bibitaw, hindi sila titigil sa magtatrabaho at magtatrabaho pa rin etong si BP Sara kahit wala silang budget. Hindi, sa totoo nga lang, ang nakita ko nga doon, yung hearing na yan, ano lang talaga, malaking propaganda lang nila yan. O, kasi nga, di ba, nagulat tayo nung ilang beses na namin sinasabi sa inyo, kada may pasabog sila, mapatungkol sa mga Duterte, magugulat na lang tayo na may kinakabig sila pa labas ng bansa natin. O, yun nga yung bali-balita na nagbenta na ng ginto. Ewan ko kung totoo ba yun ha. Ewan ko kung totoo yun ha. I-comment nyo nga dyan kung totoo yun. So ito, panoorin mo natin. Nakikita ng isang dating opisyal ng Malacanang na maapektuhan ang pagtatrabaho ng Office of the Vice President kahit bawasan o hindi bigyan ng budget para sa susunod na taon. Narito ang balita ni Carlo de la Peña. Posibleng madagdagan ang ipinasang budget ng Kamara para sa Office of the Vice President sa susunod na taon. Ito ang binigyang diin ni dating Senate President Juan Miguel Zubiri matapos mauwi na lamang sa higit 700 milyong piso ang pondo ng OVP na malayo kumpara sa higit 2 bilyong pisong budget na nakasaad sa National Expenditure Program. Naniniwala si Zubiri na posibleng madagdagan ang pondo ng OVP sa oras na matalakay ang pondo ng ahensya sa budget deliberations. Pero para kay dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, hindi maaapektuhan ang pagtatrabaho ng OVP kahit pabigyan ito ng zero budget. So, gaya na sinabi ko, dagdagan niya kung hindi. Yung mismong si BP Sara, pagtatrabaho siya. Doesn't matter to her anymore. Kasi nga, pinopolitika siya. O, hindi, sa inyo na lang yan. Hinangaan naman ni Panelo si VP Sara dahil kahit wala sa kanyang mandato, ay nagsusumikap siyang makatulong sa iba ang kanyang tanggapan. Tama. Yung presidente, vice-presidente, sa totoo lang, under the Constitution, wala namang ibinigay na tungkulin maliban sa siya ang papalit sa presidente kung ang presidente ay magpitiw sa tungkulin, mamatay, o kaya naman permanently disabled, o kaya naman matanggal. Alam nyo, pag nakikita ko yung video ni Marcos, eto ewan ko, baka putulin ko lang kayo sa sinasabi ni Atty. Sal Panelo pero pag nakikita ko yung picture, video ni Marcos, parang wala akong kaamor-amor. Nararamdaman nyo yung nararamdaman ko? Yung tipong parang hindi mo siya matanggap sa puso't damdamin mo, sa isip mo na siya ang presidente. Kasi sa totoo lang, pag nakikita ko siya, yun ba, video, kaya nga ito iniiwasan ko minsan na, na itapik na si Marcos. Kasi nga, parang nawawalan ako ng gana. Kaya ako pinapanatili ko dito sa channel ko na maging good vibes pa rin. Kahit napaka-toxic na nung pinapanood natin. Kahit na napaka-toxic na ho nung, hindi itong video kahit napaka-toxic na ho nung politic issue dito sa Pilipinas, di ba? Pero pag nakikita ko si Marcos, mawawalan ako ng amor. Hindi ko alam kung bakit. Samantalang ito aminin ko sa inyo. Amin ako. Sige na, amin ako. Noong hindi pa natin masyadong nakikilala ang mga Duterte. Ito ilang beses ko na rin naman ito sinabi sa mga vlog ko Ang talagang inantay-antay natin na makabalik sa pwesto, etong si Marcos. Dahil alam natin na kahit papano, maganda naman ang ginawa ng tatay nito nung namumuno pa. Yan nga yung in-idol ni PRRD, di ba?
So kaya isa din sa binoto din natin tong si Marcos. Ayun din yung dahilan at yun din ang nakikita bukod sa kasama niya pa nga si Duterte, si BP Sara. Talagang yun pa yung isa sa nag-push natin na iboto natin siya. Pero nung nagulat tayo na siya na pala ang parang kung pinakawalang kwentang presidente sa Pilipinas ay si Noynoy Aquino at si Ramos, si Boy Benta. Gago! Parang alam mo yun, parang siya na yung pumalit, parang lahat ng pagiging toxic nung dalawang naging presidente na yon, tinalo niya lahat. Kaya pag nakikita ko si Marcos, talagang wala akong amor na hindi talaga, di totoo, ewan ko lang kung nararamdaman nyo to. Wala akong kaamor-amor na, presidente ka ba? Ba't ganun di namin dama? Parang ganun yung nararamdaman ko lagi sa tuwing makikita ko tong picture, video ni Marcos Jr. Pasensya ka na, Mr. President pero yun yung nararamdaman ko eh. Kasi siguro Mr. President Bongbong Marcos, kung sakaling mapanood mo to, si Kat, Jay. Kung sakaling mapanood mo to, siguro dahil sobra kaming nasaktan sa ginawa mo. Kaya siguro ganito yung nasa damdamin ko. Baka dahil nga doon, no? Dahil sa sobrang umasa tayo na isa si Marcos sa mga magpapatuloy sa nasimulan ng mga Duterte at maaaring i-adapt niya yung ginawa ng kanyang tatay sa Pilipinas. Nasaktan talaga kasi tayo ng gusto eh. Hindi natin inaasahan na ganitong mangyayari kahit nga si BP Sara, di ba? Hindi inaasahan ni BP Sara na ganito pala kawalang yatong mga to. Tapos tayo pa kaya ng mga normal na mga Pilipino. Kaya pag nakikita ko si Marcos, wala talaga na akong amor eh. Sobra kasi akong natutoksikan na sa ginagawa niya. Tsaka, baka sabihin dyan, so Duterte ka lang, kaya mo binabas si Marcos. Hindi sa ganun. Kung may nakikita naman kami, pag may nakikita naman kaming maganda na ginawa ni Marcos, pinapalakpakan naman namin. Ika nga ni Banat Bay, di ba? Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Kaso wala naman kami nakikitang tamang ginawa si Marcos eh. Gago! Paano namin papalakpakan yan? Katulad lang yan, natapos na daw yung pinakamahabang tulay sa Pilipinas. Hindi naman siya ang nagsimula nun, si Duterte. Tsaka tawag din, hindi niya naman din pera ginawa doon. Lalo na kay Duterte, hindi niya rin pera yon. Pero kung hindi dahil kay Duterte, hindi rin masisimulan yun eh. Yung masama dito, sila lang yung nasa kanila yung, sila yung parang nag-front na sila yung parang nagpagawa or kung dahil sa parang project nila. Pero kung iisipin yung mabuti, project talaga ng Duterte yun. No, balang lang nila yun, parang inangkin lang nila. Kung saan tayo napunta. Play na natin to. Ang nakalagay doon, maaari siyang manobra na membro ng kabinete. Pero discretionary yun sa presidente. Subalit sabi, sa totoo lang, kung tutuusin, yun lang ang kanyang tungkulin. Una na nga sinabi ni VP Sara na magpapatuloy ang kanyang tungkulin kahit pa hindi ito bigyan ng pondo sa susunod na taon. Kabilang sa mga tinapyas sa panukalang pondo ng OVP ang budget para sa supplies, personal services, financial assistance, rental expenses at utility expenses. Para sa Diyos. Alam nyo kung nakikita ko dito na kung bakit ginaganito unang-una sa BP Sara. Kasi ito isipin nyo pag tinanggalan ba ng budget si BP Sara or ang Office of the Vice President, pag tinanggalan ng budget yan, si BP Sara lang ba maapektuhan? Di ba yung halos lahat din na mga nagtatrabaho sa Office of the Vice President? So sa madaling salita, parang gusto nilang mangyari is magalit yung mga empleyado ng Office of the Vice President kay BP Sara dahil pati sila nadadamay. Ngayon, ito nga yung kasabihan, ito nga yung sinasabi ko na hindi naman si BP Sara lang ang naapektuhan dyan. Yung buong Office of the Vice President ang apektado dyan. At yung mga matutulungan ng Office of the Vice President, yung maapektuhan dyan. So sa madaling salita, yung natutulungan doon sa budget na yon,
na hinahadlangan ng mga crocodile, ng mga crocs, parang lumalabas dito na wala talaga silang pakialam sa taong bayan. Ganun ba? Isipin nyo, yung 2 billion na hinihingi ng Office of, kung di ako nagkakamali, yung 2 billion na hinihingi ng Office of the Vice President, para yun sa mga kabataan, para yun sa mga mga kapwa din natin Pilipino ang matutulungan doon. At syempre, yung mga empleyado, may mga pasahod din doon din kukunin No? So, anong masama? Tapos naka-record naman. May may na-explain naman ng maayos kung saan ginastos. So sa madaling salita, parang ayaw nila na mabigyan ng budget itong si VP Sara, itong Office of the Vice President, para makatulong sa mga Pilipino. So anong mangyayari dito? Puro na lang aasa na lang tayo sa ayuda. Ang tanong, hanggang kailan kaya yung ayuda na yan? Ang masama nga niyan, baka nga pag meron ng pandemya dito sa Pilipinas, biglang mawalan ng ayuda. Baliktad no? No? Mga banateros, mga magiging baliktad, no? Kung kailan may pandemya, tsaka walang ayuda. Kasi nga, nung wala pang pandemya, puro ayuda. Ayun yung ayun yung hindi minsan napapaisip ako, sana naman. Sabi ko sana naman, pero hindi ko rin inihiling na magkaroon ng pandemya or magkaroon ng sakuna sa Pilipinas. Pero normal na ho yan, nangyayari ho yan taon-taon, no? Na may mga bagyo, may nasasalanta, may baha, may mabasa, iba't ibang sanhi ng sakuna dito sa Pilipinas. So minsan napapaisip ako na paano na lang pag naubos na yung pang-ayuda nila? Tapos may sakuna na aabot ng ilang taon. Saan na tayo kukuha? Gago! Tapos ito pa pinakamalupit. Ang Office of the Vice President laging nangunguna sa pagbigay ng tulong sa mga kababayan nating nasasalanta ng sakuna, ng bagyo, ng baha. Laging nangunguna ang Office of the Vice President. Ang masakit lang yan, hindi kasi binabalita ng ibang mainstream media. Kaya yung ibang Pilipino na nakapokus lang at naniniwala lang sa mainstream media ay kadalasan hindi nababalitaan yun. Tayo naman bilang tayo mga nagagala tayo kung saan-saan social media platform at hindi lang tayo nakabase lagi sa media dahil nga medyo wala na rin tayong tiwala ngayon sa media dahil yung ibang media ay may pagka-fake news na rin. Pero hindi ko naman nilalahat baka sabihin nyo nilalahat ko na naman. So, yun nga ang kinaganda kasi dito, mas nauuna pang tumulong ang Office of the Vice President kaysa sa Office of the President. At dito mas nauna pang tumulong si VP Sara kaysa kay Tamba, kay Marcos, 'di ba? Kitang-kita naman may mga ebidensya diyan. Katulad lang nung sinasabi nilang umalis si VP Sara papuntang German. Tinalikuran daw ang obligasyon ni VP Sara bilang presidente dito sa Pilipinas. Nasupalpal din sila nun. Jay, paano ko ba masasabi na sinupalpal sila? Biruin mo sinabi nung iba dyan ng mga crocs, ng mga crocodile, ng mga buhaya dyan na wala daw, na tinakbuhan daw ni VP Sara yung obligasyon niya dito sa Pilipinas. Yung pala, malaman natin bago pa pala makaalis si VP Sara sa ibang bansa, nakatulong na itong Office of the Vice President sa mga nasalanta ng baha. Tapos, yung about mo naman doon sa alis niya sa ibang bansa, matagal na palang naka-schedule ho yun. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo kung talagang kung patas lang ang mainstream media sa pagbabalita, yung ibang mainstream media kung patas lang, malalaman ng taong bayan kung ano talaga nangyayari. Ang pinaka-latest na nangyayari sa Pilipinas. Masaklap Kung hindi, ang masaklap dito, ang masaklap at ang pinakamagandang nangyayari, ang nagpo-post at ang nagkakalat ng tunay na balita ay yung taong bayan na rin mismo.
Hindi na ang mainstream media. Kasi nga, medyo kabisado na natin yung ibang mainstream media na iniiwasan nila na ibalita yung mga kagandahang ginagawa ng mga Duterte. Kagandahang ginagawa ng Office of the Vice President. Ang binabalita lang nila yung kasiraan ng Office of the Vice President. Yan ang talagang realidad na nangyayari ngayon dito sa Pilipinas. Kaya ito, naniniwala ako dito na kahit walang budget ang Office of the Vice President, magtatrabaho pa rin si VP Sara. At yan ang dapat nating tularan. Yan ang dapat nating suportahan na ganyang kaganda at katayog na mindset dito sa Pilipinas, no? Kaya kayo, yung mga crocs dyan, tularan nyo na lang kasi si VP Sara kaysa maging hadlang kayo. Hadlang kayo ng hadlang, yaman naman kayo ng yaman. Gago! So yun mga banateros, mga kabiyaya, nung may kukomento nyo sa video ito, i-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi and God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.